Magandang gabi po sa ating lahat. We're back at tuloy-tuloy na po tayo sa ating Bible study, online Bible study. So, this is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Ito po ang JCLG online Bible study. Dito po sa pamamagitan ng ministry ng Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries. Okay. So, purihin ang Panginoon, diretso na po tayo kahit wala pa, hindi pala nakabalik yung iba, inaalisan natin kasi yung yung kantahan, after ng worship, para hindi tayo ma-copyright, gaya ng dati. So, purihin ang Panginoon, at para hindi tayo gabihin, start na po tayo. So, title po ng ating Bible study tonight is 3 Effective Tactics of the Devil. Tatlong epektibong taktika ng Diablo. Okay. So, ito po ay mahalaga nating maintindihan kasi ito yung kanyang matagal ng strategy or tactics sa spiritual warfare, At kung hindi natin alam ito, we can be deceived by our enemy. So kailangan alam natin ang taktika. Even sa military, pinag-aaralan yung mga taktika at mga weapons ng kalaban, para sa gayon naka-ready yung paglaban. Okay, mahalaga. At natalakay na po natin yung different weapons of the enemies, So, ito yung napakahabang paksa natin about the subject is spiritual warfare. Maraming mga Bible seminar, Bible school, walang subject na spiritual warfare. Gayong ito ay napakahalaga na dapat i-include sa mga Bible school o sa Bible seminary. Pero kukunti, hindi ko alam kung mayroong mga subject na ganito. Siguro naman yung iba meron, bihira. Kung alin yung importante pa naman, Meron namang iba na church denomination na they don't believe na meron pang spiritual warfare dahil ang katwiran nila ay tapos na raw ang pakikipagbaka, wala na spiritual warfare kasi Jesus defeated the devil 2,000 years ago. At Colossians chapter 2 verse 15 ay sinasabi na si Satanas ay hayagang tinalo ni Jesus at iniwan sa hayag na kahihiyan, sinamsaman ng sandata. Kumpiskado kanyang weapons. Bakit parang may weapons pa si Satanas niyo? Yan nga po yung sa pag-aral natin yan, na yung weapons natin mga Kristiyano, minsan yan din ang ginagamit ng kaaway sa atin, Kumbaga sa kumbaga sa martial art, yung attacker mo merong pamalong merong pamalong arnis, naagaw mo yung arnis niya dahil magaling ka sa pang-aagaw. Ikaw ngayon ang may weapon, Pero actually hindi mo pag-aari yung weapon ngayon. Yun ay naagaw mo lang sa kalaban. Usually sa spiritual warfare nagyayari po yan, na kung ano yung kalakasan natin, yun din ang inaagot, ginagamit ni Satanas. Well, sa ibang panahon, atin po i-discuss yan. Alright, so this is understanding the 3 effective tactics of the enemy or the devil. May 3 epektibo taktika siya na noong pa niya ginagamit yan. Pero tonight, i-expose po natin yan. Ano yung tatlong deception o daya na ginagawa ni Satanas na kapag minsan ay to defeat Christians, Actually, we are destined to win every battle of life. Kaya lang, bunga ng kaignorantihan ng mga Kristiyano sa pakikipagbakal spiritual ay kapag minsan ay kapag minsan ang Kristiyano ay naiisahan ng kalaban, pero we are already destined to win every battles because Jesus defeated the enemies 2,000 years ago.
no? Doon sa cross at saka pagkabuhay ng maguli. Now, kailangan lang natin malaman yung paano tayo lalaban during spiritual warfare, no? At paano ano gagawin natin pagka gumagamit ang kalaban, ang dyablo, ng mga taktika. At ngayon, minsan kapag hindi nyo alam taktika niya, hindi nyo alam. No? Ignorante kayo, pwedeng malusutan kayo kung hindi nyo alam. Parang technique sa martial art. Pag meron kang hidden techniques na hindi alam ng karamihan at na-i-apply mo doon sa kalaban mo, magkugulang. Kakaiba yung style nito. Okay. So, basahin po natin ang medyo mahaba-habang basahin nito. 1 Kings chapter 19 verse 1 hanggang 8. Ano-ano itong tatlong taktika ng dyablo laban sa atin, ano? Mapapansin po natin, makikita sa 1 Kings chapter 19 verse 1 hanggang 8. Now, Ahab told, this is about the prophet Elijah, ano po? Verse 1, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Okay. So, Jezebel, si Queen Jezebel, asawa ni King Ahab. So, Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life that one of them. Okay. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. Verse 4. While he himself went a day's journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I'm no better than my ancestors. Verse 5. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, Get up and eat. Verse 6. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank and then lay down again. Okay. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. Verse 8. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Okay, pinagpalaan Diyos sa kanyang salita. Heavenly Father, maraming salamat for leading us, teaching us, and encouraging us, strengthening us by the power of your word. We ask you, Father God, to anoint us once again with the spirit of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang katuruan ng banal na Espiritu. Maraming po salamat at tinatas namin sa gabing ito ang tagumpay at ang pangalang makapangyarihang pangalan, ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. We declare Jesus Christ is King of Kings, Lord of Lords. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the Almighty God, our Creator. And we worship that name above all name. The name is Yeshua or Jesus. Amen. Okay. So dito, medyo i-summarize ko po lang konti sa Tagalog. Katatapos lang ng pakikipagbakang pakikipagbakang spiritual ni Prophet Elijah against the 450 prophets of Baal. Okay. No, so ang sabi ng pinapanood dyan na maraming tao, no? Nakapaligid sa kanila maraming tao at nandoon nag-iisa si Prophet Elijah. Sabi niya, ako nag-iisa na lang, kayo marami, 450 kayo.
Ngayon, tingnan natin kung sino talaga totoong Diyos. I challenge you. Sinyalis si Elijah. Dito, patunayan natin kung sino ang Diyos. No? Mag-produce kayo ng 2 oxen or 2 malaking baka. No? At tigisa tayo. Kayo mga prophet ni Baal, 1 ox sa inyo at sa akin din 1 ox. At inyong baakin at ihandog nyo sa altar pero walang apoy. Ano? Ganon din ang gagawin ko. Ihahandog ko yung aking ox, aking baka sa ibabaw ng altar na inayos ni Prophet Elijah, yung altar, at kung sino yung babaan ng apoy, yun ang tunay na Diyos. Okay. At okay, ano? So, ang ginawa ni Elijah, inayos niya yung altar, tapos, ang sabi, partida pa. No? Sabi ni Elijah, busa ng tubig ang aking animal sacrifice. Pinabusan ng tubig. Naku, umagos sa paligid ng kanal ng altar yung tubig, no? Umagos pa, talaga partida, binasa pa yung yung animal sacrifice. Then eto na. Sige, manalangin kayo. Kayo muna. Mga prophet Baal, naku, tumanis sila, nagsisigaw, kung ano ginawa. Buong maghapon, pamula umaga hanggang hapon, walang Diyos na tumutugon sa kanila. Pinagsusugatan na nila yung kanilang sarili, baka sila ay tugunin o mapansin sila ng kanilang Diyos, wala pa rin. At sabi ni Prophet Elijah, sige pa, sigaw pa kayo, tawag pa kayo. Baka naman ang Diyos nyo nag-CCR lang. Baka nag-LBM, tawag pa. Ano? Tawag pa sila hanggang sa pinagsusugatan ng kanilang sarili, wala pa rin tumutugon. No? So sabi ni Elijah, ni Prophet Elijah, okay, tapos na kayo. Ako naman. Very short ang kanyang prayer. Sabi niya, Yahweh, God, no? Pababaan mo ng apoy, tanggapin mo itong animal sacrifice ko sa iyo. No? Pababaan mo ng apoy. Biglang mamaya, kaboom! At nagliyab yung animal sacrifice ni Elijah, meaning tinanggap ng tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos ay si Yahweh, the God of Prophet Elijah. At namangha ang mga tao, nung makita nila, ito talaga ang tunay na Diyos. No? Ngayon, nakita nyo na kung sino ang tunay na Diyos. Peke ang Diyos ng mga yan, mga prophet ni Baal. At nakumbis yung mga tao. Pagdadamputin yung mga yan, arrest them. Ano? At kinuyog ng mga tao yung mga prophet ni Baal. At sabi ni Elijah, dalhin natin dito. Dito natin tugisin ang mga false prophet na yan. No? At pagpapatayin yung mga yan. No? At pinatay ng mga tao yung mga prophet ni Baal. I think 450. At winner, si Prophet Elijah. Ngayon, itong tagumpay nito, masaya na si Elijah. No? Then may nagbalita kay Jezebel, kay Queen Jezebel, asawa ni King Ahab. No? Na ito ang ginawa ni Elijah, pinapatay yung mga prophet ni Baal. Yan ay mga yan ang mga prophet ng mga Diyos-Diyosan ni Jezebel. Nagalit si Jezebel. No? Sabi, at ito si Jezebel, pinagpapatay niyan, hinahanting niya mga true prophets of God, true prophets of Yahweh. Salbahe si Jezebel. At sabi niya, nagpadala siya ng mensahe para kay Elijah. At sabi sa messenger, ito sabihin mo, no? Hindi ka na lulubugan ng araw. Sabi dito, may the gods deal me, be it ever so severely, if by the time tomorrow, I do not make your life like that of one of them. Ewan ko, namatay yung mga prophets ni Baal, magagaya ka sa kanila. Hindi lalampas itong araw na ito. Natakot si Elijah, sabi sa verse 3 ng 1 King chapter 19, Elijah was afraid and ran for his life. Naku, natakot si Elijah. Imagine, katatapos lang ng victory, tapos natakot siya. Alam nyo,
Ang number one, ang first of these three effective tactics of the enemy is to produce fear in our hearts and mind. Paano nakakapag-produce ng fear si Satanas sa puso at pag-iisip ng mananampalataya? Sa pamagitan ng pananakot sa mga bagay na makikita, sa pamagitan ng mga bagay na maririnig. No? Nakakapanakot ang dyablo sa lahat ng makikita natin at sa maririnig natin. Diyan siya nag-ooperate sa physical realm at ang ginagamit niya, doon niya padadaanin sa ating 5 physical senses. Sense of sight, seeing, sense of hearing, smell, taste, touch, no? Doon niya pinapadaan to distract us, takutin tayo, sindakin tayo. Kaya nga mga kapatid, sa spiritual warfare, ano mang makita nyo na negative, ano mang makita nyo nakakatakot, ano mang makita nyo na nakaka-discourage, huwag kayong maepektuhan. Relax lang kayo. At huwag kayong matatakot. Because fear is not from God. It's a force from the devil. Okay, kaya sabi dito, sa verse 3, Elijah was afraid and ran for his life. Tumakas si Elijah. Natakot. Katatapos lang ng victory. No? Usually, alam nyo, ang diablo, ng mga demonyo, umaatake yan, madalas, kapag katatapos lang ng tagumpay. Kumbaga sa ano gustong bumawi, ika nga. Pero ganun pa man, hindi pa rin sila mananalo. Kahit umatake sila, basta alam natin ang pakikipagbakang spiritual, no? At mamaya ating makikita yan. So, natakot si Elijah at umalis siya sa lugar na kanyang kinaroroonan at pumunta siya sa malayong lugar, even sa wilderness, doon sa Beersheba in Judah. At iniwan niya yung kanyang sidekick, yung kanyang servant doon, no? Then, while he himself went a day's journey into the wilderness, so from Beersheba, iniwan niya yung kanyang sidekick, yung kanyang alalay, pumunta na siya ng wilderness. Siguro hindi niya ito pinagsabi. Siya lang nakakaalam, no? Yung pagtakas niya sa banta ni Jezebel na papatayin siya. Akala niya, nag-iisa na lang siya na propeta. Kasi nung na-encounter niya yung prophet, eto, nag-iisa na lang ako. Pero actually, sinabi rin ng Panginoon na, hindi ka nag-iisa. Nag-iwan ako, marami pa kayong mga propeta ko. Okay. So, number one, tactic ni Satanas to distract us is fear. Yung takot. Now, what is fear? No? Ano ang takot? Sabi dito, and he was afraid. Anong takot? Fear can paralyze you. Spiritually, as well as physically, and mentally, emotionally. Yan ang takot. Ano? Kaya kanyang i-paralyze. Yes. Alam niyo ba na sa pamagitan ng takot, pwede kayo hindi makakilos doon sa inyong kinaroroonan? Yes. Dahil sa takot. Gusto tumakbo, hindi ka makatakbo. Alam niyo kung ano ang fear? Madalas ito ituturo ko sa church namin Actually, nung likhain ng Diyos ang mundo at ang unang magulang natin si Adam and Eve, walang fear noon sa mundo. It's only faith in the hearts of Adam and Eve. Meron silang faith from God. Nandun sa puso nila. Pero, nung bumagsak sa kasalanan si Adam and Eve, doon na nakapasok ang kasalanan, doon na nakapasok ang evil sa ating mundo, sa ating planeta. No? At ang faith na nasa puso nila Adam and Eve ay napalitan ng fear. So what is fear? Fear is faith. Originally, it was faith perverted by the devil. Binaligtad ito ng diablo. Faith became fear in the hearts of Adam and Eve. Kaya sabi ng Genesis chapter 3, bumaba ang presence of Diyos sa Garden of Eden,
At sabi ng Diyos, Adam, nasaan kayo? Hindi ibig sabihin hindi sila makita ng Diyos, kundi ang ibig sabihin ng Panginoon, wala na kayo sa kamay ko. Where are you? Ano nagawa nyo? At hinihintay ng Diyos na magsisi sila Adam and Eve, pero hindi naman nila ginawa. At ang sabi sa Bible, sa Genesis chapter 3, nagtago si Adam sa halamanan, pero nakipag-usap din siya. Sabi niya, nagdito ako, nagtago kami kasi naramdaman ko na dumarating ka. And I was afraid. Yun ang first time na lumabas ang salitang afraid sa Genesis chapter 3. At lumabas sa bibig ni Adam. So, pamula nung bumagsak sa kasalanan si Adam and Eve, nakapasok na ang spirit of fear sa planet Earth. And fear can destroy the human race. Fear is a powerful force. Isa itong kapangyarihan sa spiritual, sa daigdig ng espiritu. Kaya lang, itong fear ay back up ng kapangyarihan ng kadiliman. Alam nyo, ang supernatural realm, may dalawang puwersa sa supernatural realm. The realm of the spirit. The force of God and the force of the devil. Kasama sa force of God, sa kapangyarihan, inire-release ng Diyos sa mundo ay ang pananampalataya. Pero ito ay binaligtad, pinasama, pinapangit nung makuha ni Satanas si Adam and Eve. And their faith became fear. So kung gaano ka-powerful ang faith, ganoon din ka-powerful ang fear. What is faith? No? Faith is believing in the promises of God. Faith is to believe in the promises of God and you believe that it will come to pass. Faith is to believe that the blessings are coming from God. Blessings are coming. You know? Faith believe that the promises of God will be fulfilled. Kaya masaya ka, may mangyayaring maganda. May magaganap na pagpapala because of your faith. No? Sabi sa Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Ang nakalulugod sa Panginoon, pag tayo ipapasok sa presence ng Diyos, is our faith. Dito tayo tinatagpo ng Diyos sa pananampalataya natin. Ito yung meeting place eh. Pag nakita ng Diyos that you have faith in your heart, tatagpuin tayo. And our faith will release, faith in the Lord Jesus Christ will release the blessings of God's kingdom. That is the power of faith. When we pray something to God, God will answer our prayer when there is faith in our hearts. When we release our prayers with faith. Ganyan ka-powerful ang faith. And with faith, all things can become possible. Kaya sabi sa Mark chapter 9, verse 23, sabi ni Jesus, if you can believe, all things are possible to you who believes. Walang limitation sa pananampalataya natin. So don't limit God sa kanyang magagawa. Huwag niyo lilimitahan ang Diyos sa sasabihin wala ng miracles. Huwag niyo lilimitahan ang Diyos, sasabihin niyo hindi ka kayang pagalingin ng Diyos. Huwag mo lilimitahan ang Panginoon na sasabihin mong habang buhay ka na lang nahirap sa buhay. God has something better for you. And He is always ready to release the blessings of His kingdom. Ang kailangan lang makita niya that we have faith in the Lord Jesus Christ. So faith is to believe that something good is going to happen. Yan nagko-connect sa atin sa Diyos. Kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo na may mangyayaring maganda. That is faith. Whereas fear, ganyan din. Kaya lang, baligtarin nyo. Kung ang faith, naniniwala may mangyayaring maganda, fear, naniniwala may masamang mangyayari. Kung ang faith nagre-release ng blessing ng Diyos, ang fear nagre-release ng curses from the devil. Kung ang faith, kung dahil sa faith natin, tatagpuin tayo ng Diyos, at ang Diyos ay magpapakita ng kagila-gilala sa mga himala through our faith,
Ganon din, through fear, kapag nagkaroon ng takot ng tao, binibigyan niya ng pagkakataon na makapag-manifest, mahayag, at makakilos sa kanyang buhay ang dyablo at ang mga demonyo. Sapagkat fear is the force of the devil and his demons, whereas faith is the force of God and the force of his kingdom. See? Kaya, kapag ikaw ay nataniman, na-distract, nataniman ka ni Satanas ng fear, no, umpisa, nakarinig ka ng bad news. Magkakaroon na ng World War III. Natakot ka. Magpapanik ka. Alam niyo yan, takot, pag na-absorb mo yan sa puso mo, hindi basta emotional feeling yan. Fear, that ordinary fear in your heart and mind will invite the presence of demons. Yes. At ang demonyo, uri ng demonyo na darating is the demon of fear. And that demon of fear, pwede yan maglagay ng curse sa katawan mo, ng sakit at karamdaman. Pwede yan magpahirap sa iyo at pahirapin ang buhay mo na halos wala ka nang makain. No? Yung wala ka namang cancer, pwede ka magkaroon ng cancer because of that fear na itinanim ng mga demonyo sa puso at sa pag-iisip mo. See, kung gaano ka-powerful tactic yan. Didistracting ka sa makikita mo, sa marinig mo. No? Na balita, words from the devil will produce fear, worries, and doubt. Hanggang sa bandang huli, mag-aalala ka na at pag-aalilanganan mo na ang salita ng Diyos. Yan ang nangyayari pag nakapasok ang fear. Fear will invite the presence of those demonic spirit of fear. Hindi na basta feelings or emotional feeling, no, kundi nakaka-invite ng spirit of fear. Sabi sa Bible, 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline." Ito binigay sa atin Diyos, kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos, at disiplina sa ating pananampalataya, disiplina sa ating sarili para wag tayong manghinawa. Kailangan ng self-discipline, endurance, patience, disiplina, no retreat, no surrender sa labanan. No? Disiplinado tayo. Kaya ang mga sundalong disiplinado, yung mga special forces, hindi yan sumusuko. Alam niyo yung mga Navy SEAL, mga special force yan sa dagat, mga Marines, no, na tinrain ng mga special training na napakahirap na training. No? Hindi yan basta napapasuko, hindi yan basta sumusuko sa labanan. At kinatatakutan yan ng mga kalaban kasi they were trained sa kakaibang karanasan, sa hirap ng training. Mahirap ng training. Yung mga Navy SEAL, panood ko sa iniagi sa sa tubig ang training nila. Nakagapos yan. No? Paglubog sa ilalim, kailangan bago ka makapusin ng hininga, nakalas mo na yung tali at naka-escape ka na. Dahil kung hindi, meron hindi na makakalas. No? At nawawalan na halos ng malay sa ilalim sa pag nakita ng mga safeguard, dinadive nila. At kinukuha na kasi malulunod Pero ganun kahirap ang training nila. Iiwanan kasi ilalim ng tubig, bahala kang makawala sa sa tali, no? At yung mga Marine, yung pinagagapang yan, tinitira yan ng mga live bullets, mga totoong bullet, pinapadaplisan para mawala yung trauma, trauma sa bala o sa gera, pinapatapang. Mga special training yan. So, pag kayo ay na-train, no, ng Panginoon sa special training, wala kang katatakutan, no? Wala ka, yung fear ang inaalis Maging sa mga sundalo ng mga special forces, yun ang inaalis yung fear. Kasi pag meron kang fear, it
fear can paralyze you. Whether it is a spiritual battle or physical na battle sa gera, fear can defeat you. Fear can paralyze you. So kita nyo si Elijah sa takot nagtago siya sa wilderness. Sa bandang huli, sabi ng Diyos, ba't ka nandito? Ibig sabihin, hindi ka dapat magtago dito sa wilderness. Okay. So yan ang number 1 taktika ng kaaway, ng mga demonyo ni Satanas. Alam nyo ba na kapag pumasok ang fear sa puso nyo, pwede kayong magkasakit. At kung ano yung pinaniniwalaan nyo na negative, pinaniniwalaan nyo nakakatakot, pwedeng mangyari sa inyo. At ganyan ang nangyari kay Job. Sabi ng iba, nakakatakot naman maging matuwid kasi si Job matuwid na lingkod ng Diyos. Pero tingnan mo, sinubukan pa rin ng Diyos. At nagkabukol-bukol, namatay yung mga anak niya, mga hayupan niya, nawala. Nagkahirap-hirap, nagkabukol-bukol si Job, nagkagalis, nakakatakot namang maglingkod yata sa Panginoon. Hindi po, si Job lang yun. At kaya nagkaroon ng access si Satanas, nalagyan siya ng mga sakit at pisalain ang kanyang pamilya at ang kanyang mga ari-arian. Kasi, mapapansin nyo, sinabi sa Bible, Job was a righteous man. Hindi siya lasinggero, hindi siya adik, hindi siya babaero. Pero alam nyo yung kulang kay Job. Yung kanyang faith. Faith. Kaya mabasa sa unang chapter ng Job, everyday nag-o-offer siya animal sacrifice for the sake of his children na baka paluin ng Diyos, baka parusahan ng Diyos, baka may kaloko ginawa ang mga anak ko. Sa takot na everyday. Abay, mahirap yung mag-sacrifice ka ng animal sacrifice everyday. Out of his fear, nag-o-offer siya ng animal sacrifice sa Diyos. Dapat dahil sa pananampalataya mo, kaya ka nag-o-offer ng animal sacrifice, hindi dahil sa iyong takot. Ang takot na in-offer natin sa Diyos through our fear, hindi tinatanggap ng Diyos. Because fear is worry and worry is doubt. Okay? Tinatanggap ng Diyos ang handog natin, ang offering natin sa Kanya na may kasamang pananampalataya. Okay? So, kaya sa Job chapter 3, verse 25 and 26, ito pala ang sikreto, ba't nagkaganon ang buhay ni Job. Chapter 3, verse 25 and 26. Hindi ko nabubuksan ang Bible, Job chapter 3, verse 25 and 26. Ito po ang mensahe. Sabi ni Job, araw at gabi, hindi siya mapalagay. Siguro, hirap siya makatulog. Araw at gabi, isip siya ng isip. Meron siyang iniisip na nakakatakot. Kaya sabi doon, Job chapter 3, verse 25 and 26, kung bakit naman, kung ano yung kinatatakutan kong mangyari, ay siya pang nangyari. See? Totoo po yan. Kung ano yung kinatatakutan mo, ine-expect mo na nakakatakot na mangyayari, yan ang mangyayari. Because fear is like faith. It is faith perverted. Ang pananampalataya, nangyayari, all things are possible to him that believe. So kahit napaka-imposible, pwede mangyari kapag sinampalatayanan mo sa Diyos na mangyayari. See? Kita nyo, si Jesus, tinanong niya, yung may sakit, anong gusto mo? Gusto po namin makakita. Mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. Be it unto you according to your faith. See? Hindi sinabi ni Jesus, be it unto you according to my anointing and power. Hindi. Jesus will release His power kapag nakita niya ang faith sa iyong puso. Yes, malaki yung ugnayan niyan. May cooperation dapat. Binigyan tayo ng Diyos ng responsibility to believe, makipag-cooperate sa Diyos. Hindi lang puro kapangyarihan ng Diyos. Ma-release ang power of God, ang blessings of God, if you have faith. Yes. Kaya mali yung paniniwala ng iba na wala kang gagawin. Lahat ng gagawin ay ang Diyos ang hakbang, wala kang gagawin. No? Hindi, may gagawin ka. It is to believe Jesus and to believe His promises. Tingnan nyo sabi sa hometown ni Jesus, sabi sa Bible, si Jesus hindi makagawa ng mga bigating himala, mga major na miracles. Matitindi miracles. Pinagaling lang niya yung mga may minor sickness and disease. Pero yung mga
matitinding miracle, hindi mangyari. Saan? Sa hometown niya. Bakit? Kasi doon siya lumaki, nakita siya ng mga kapitbahay, mga tao. Ito yung anak ni Jose Carpintero, dito, miracle worker, take yan, take. Ano sabi sa Bible? Kaya hindi makagawa na maraming miracle si Jesus doon, kundi binlas lang niya yung may mga minor sickness and disease, yun lang. Pero yung mga great miracles, mga major manifestation of the power of the Holy Spirit, hindi mag-manifest. Bakit? Ano sabi sa Bible? Because of their unbelief. Dahil sa kanilang mga pag-alinlangan at hindi paniniwala. Kaya sabi ni Jesus, favorite expression niya, be it unto you according to your faith. Mangyayari sa iyo ang ayon sa iyong pinaniniwalaan. So kayong mga cessationists, kung hindi kayo naniniwala na ang Diyos ay gumagawa pa ng himala hanggang sa ngayon, nagpapagaling pa, nagbibigay pa ng kapangyarihan sa body of Christ, if you don't believe, mga kapatid na cessationists, bahala kayo. Don't expect miracles. Don't expect the blessings of God. Hindi nyo makikita. Because what you believe is what will come to pass. If you can believe, all things are possible to you who believes. Mark chapter 9, verse 23. Okay, next. Anong pangalawang taktika ni Satanas? No? So, iwas tayo sa fear. Ha? Si Job, kaya nagkaganon. Dahil sa fear. Kung ano yung araw, kung ano yung lagi kong iniisip at ayokong mangyari at iniiwasan kong mangyari, yung pa naman ang nangyari. Kung ano yung kanyang kinatatakutan, kung ano yung kinatatakutan ko na mangyari, siya pang nangyari. Sabi ni Job. Read the Bible, Job chapter 3, verse 25 and 26. Okay, number 2 na tactic ng Diablo is discouragement. Discouragement. At katatapos lang ng victory Elijah, ano nangyari? Natakot siya sa ibinalita ni Jezebel. At nagtatakbo siya, tumakbo siya ng wilderness sa takot. Pangalawa, ano sabi? No? Basahin natin. Sa 1 Kings chapter 19 verse 4. But when he, Elijah, himself went a day's journey, isang araw na nilakbay niya ang wilderness, bago siya nakarating doon, isang araw, and came and sat down under the broom tree. Pagod siya, nilakad niya, nilakbay niya. And he asked for himself to die. Ayan na. At nung siya nagtatagol sa wilderness, dismayado na siya. Remember, katatapos lang ng victory, bakit? How come? Bigla siyang nadismaya. No? Kasi na-discourage siya. Ano ba yung word na discourage? Yung courage, lagyan mo ng dis. Discourage. Ano ang courage? Tapang. No? Pagiging matapang, tapang, courage. Lagyan mo ng dis yung courage. Ano ibig sabihin? Kawalan ng tapang. So, nawalan ng tapang, na-discourage. Pag nawalan ka ng tapang, ayaw mo nang kumilos. Ayaw mo nang lumaban. Ayaw mo nang maka-accomplish ng mga mabubuting bagay. Na-paralyze ka na dahil sa takot at dahil nawala ka na ng tapang. Discourage. Tingnan nyo, sabi ng Panginoon, ni Yahweh, kay Joshua, nung siya ay pumusisyon na sa leadership, ang unang advice ng Panginoon ay ganito. Joshua chapter 1 verse 9. Have I not commanded you, Joshua? Be strong. Magpakalakas ka. And courageous. Magpakatapang ka. Magpakalakas ka at magpakatapang ka. Yung dalawang yun, ang sabi ng Diyos kay Joshua. Ito ang tandaan mo, magpakalakas ka. Saan ka magpapakalakas? Sa Panginoon. At magpakatapang ka. Saan ka magpapakatapang? Sa Panginoon. No? Huwag ka matatakot kasi kakampi mo ang Diyos. Do not be afraid. At ito ang sabi ng Panginoon. Huwag kang matatakot. Be strong and be courageous. At huwag kang natatakot. Do not be afraid. Do not be discouraged. Huwag kang madi-discouraged. For the Lord your God will be with you
wherever you go. At ito yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, hindi lang kay Joshua. Huwag magpakalakas ka, anak. Magpakatapang ka. At huwag kang matatakot. Huwag kang madidismaya. Huwag kang madidiscourage. Bakit? Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na umiibig sa iyo, ang Panginoon mong Diyos ay sasamahan ka kahit saan. At kahit anong labanan, sasamahan tayo ng ating Diyos. Kaya, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. Kaya si Elijah na-discourage. Alam nyo, lumabas yung confession niya na na-discourage siya. Sabi na, enough now. Sa 1 King chapter 19 verse 4, enough now, Lord. Kunin mo na ang buhay ko. Gusto na niya mamatay. Take my life, for I am no better than my fathers. Sign ng discouragement, sign ng fear. Eh kung talagang gusto na ni Elijah na mamatay, kung gusto niya mamatay, ang gagawin lang, simple na. Huwag siyang aalis sa lugar na yon hanggang sa matagpuan siya ni Jezebel at papatayin siya. Gaya ng ginawa sa ibang prophet. Ganun lang kasimple. Huwag na siya umalis doon kung gusto niya talagang mamatay na. Pero ito, expression ni Elijah, I believe, hindi naman niya gustong mamatay kagad eh. Para expression ng kanyang pagka-discourage. No? Na-discourage siya kahit katatapos lang victory. Paano siya na-discourage? Doon sa negative news, sa bad news na narinig niya. Papatay ka, hinahanting ka ngayon ni Jezebel, ni Queen Jezebel. Kaya tumaka sa wilderness, sa disyerto si Elijah. At sabi niya, Panginoon, take my life for I'm no better than my fathers. Ito, yung palatandaan na discourage siya. Parang punto niya, wala akong silbi. Hindi ako naging kagaya ng tatay ko, ng mga ninuno namin. Ako pinaka mahina, pinaka walang kwenta sa aming lahi. Parang yun ang point niya. At yung mga ganong paniniwala ay palatandaan ng discouragement. See? So, ano nangyari? So, itong discouragement, mga kapatid, iiwasan nyo ito. Ano man mangyari, ano man ma-encounter nyo na negative situation, ano man ma-encounter ng problema, huwag kayong manghihinawa sa pagsampalataya sa Panginoon. Huwag kayong manghinawa sa mga pangako ng Diyos sapagkat ang pangako ng Diyos ay totoo. No, ako ay nagkasakit ng neuropathy, hindi na halos ako makalakad. Unti-unti na gusto pumasok ang spirit of discouragement sa akin. At sabi ng ibang mga kasama namin, Pastor Jun, napag-usapan po namin na magpahinga na kayo. At tuloy pa rin ang suporta ng church. Aalagaan pa rin kayo ng church. No? Kahit hindi kayo mag-preach, nababad din siya, naawa na siya sa akin, hindi na ako makalakad masyado. Sabi ko, okay lang. Pag ako'y huminto ng pangangaral sa salita ng Diyos, I will surely die. Kasi nagpapahaba ng buhay ko ay ang mandate ko to preach, to teach the Word of God to God's people. Once na umalis ako sa mandate ko, once I stop sharing the Word of God, iikli ang buhay ko. At paggabi, para sa isip ko, gusto ko nang ma-discourage. Pero sabi ko, Lord, ano man mangyari? Lalabanan ko discouragement ito. Sapagkat naniniwala ako, I will be healed. Hanggang isang araw, narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, anak, I will heal you and I will restore your strength. Ibabalik ko ang kalakasan mo.
Nung marinig ko yun, in the Spirit, pinanghawakan ko pangako ng Panginoon. Dineclare ko, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, Isaiah 15, that Jesus took my sicknesses and carried my diseases, and by your wounds, Jesus, I am healed. And I was healed 2,000 years ago. Doon sa Calvary, sa cross, dinala mo aking sakit karamdaman. And right now, I receive the manifestation of my healing. You are restoring my strength, Lord. At ako'y tumatayo as more than a conqueror. At ginamit ko pa Romans chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Under the law of sin and death, nandyan ang mga demonic powers, nandyan ang curses, nandyan ang mga sakit, karamdaman, kahirapan ng buhay, nandyan ang sumpa at mga hindi magandang mangyayari. Ang mga kalaban nandoon sa under the law of sin and death. But under the law of life in Christ Jesus, nandun ang healing, nandun ang life, nandun si Jesus, nandun ang God's protection, nandun ang God's promises, nandun ang angels of the Lord. Kaya magkatapat. The law of the Spirit of life in Christ Jesus has set us free from the law of sin and death. And I declare, I am free, I am healed because of the law of the Spirit of life in Christ Jesus. I am healed from this neuropathy. I am strong. Sapagkat ako, nasa ilalim ng law of the Spirit of life in Christ Jesus. Wala ako sa law of sin and death. And after a week, I was healed by the grace of God. See, kung kinalabasa ako, ako'y na-discourage. Ano ba discourage? Sumusuko ka na. Sinusuko mo na yung tapang mo at ikaw ay nagpapakaduwag na. Bumaback out ka na. Sumusurrender ka na. Yan ang discouragement. Sumusuko ka na. At si Elijah, yung kanyang confession ay larawan ng pagsuko niya sa labanan. Take my life, Lord, for I am no better than my fathers. Hindi naman totoo yun. Okay, so, iwasan nyo na ma-discourage. Pinakahuli, number 3, exhaustion. Yung pagod. Ano? Yung pagod. Sabi sa 1 Kings chapter 19 verse 5, then Elijah lay down and fell asleep. After na siya ay nag-travel, napagod siya. Imagine, isang araw niyang nilakbay papunta sa wilderness. A day's journey. Napagod siya at talagang pagod siya at siya ay nakatulog. And Elijah lay down and fell asleep under the broom tree. But behold, there was an angel touching him, and he said to him, arise, eat. Alam niyo, kahit nagpunta sa wilderness si Elijah, sinamahan pa rin siya ng Panginoon, sinamahan siya ng anghel ng Panginoon. I tell you mga kapatid, even in the wilderness experience, sasamahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa harapan ng mga problems. No. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa harapan ng labanan. We are like David in the presence of Goliath, the giant. Hindi natakot si David sapagkat kilala niya ang kanyang Diyos, ang Diyos ng Israel. Matapang nagsinagupa ni David, ang higante si Goliath, matapang siya. Bakit? Kilala niya ang kanyang Diyos. Hindi siya na-discourage kahit wala siyang weapon. Sinuutan siya ni King Saul ng armor. Sabi niya, hindi ko pwede gamitin to. Hindi ko kabisado ito. Ayoko niyan. Hinarap niya si Goliath, walang armor. Kumuha lang siyang 5 smooth stones sa tabing libis ng tubig. Sa tabing ilog, 5 smooth stone at bala niya yun. At nung paatake na si Goliath, isang stone lang sa kanya slingshot. Bullseye, tinamaan sa between the eyes
nahil si Goliath at natumba, nabitawan niya kanyang sword at kinuha ni David ang sword ni Goliath at pinampugot niya ng ulo ni Goliath. And David was the winner. Hindi natakot si David sa labanan. Hindi siya na-discourage. Meron kasi siyang courage sa kanyang Diyos at ang Diyos niya ay Diyos din natin. At ang sabi ni David, ngayon din, ano sabi ni Goliath? Ako ba'y aso na may dala kang pamatpat? May dala kang pamukpok? Ano? Ibig sabihin, tatalba sa akin. Ano ako aso? Alam mo, yung bangkay mo, ibibigay ko sa mga ibon. Pakakain ko yung bangkay mo ngayong araw na ito. Ba'y tinatakot siya ni Goliath? Pero natakot ba si David? Hindi. Yung pananakot, yung bad news, yung nakaka-discourage, nakakatakot na salita ni Goliath, hindi tumalab sa kanya. At kinontra niya ng positive words na pabor sa kanya. Ayon sa pagkakilala sa kanyang Diyos. At sabi ni David, ikaw na hindi tuli na Pilisteo, ngayong araw nito, ang bangkay mo ang ibibigay ko sa ibon at pupugutan kita ng ulo. Sabagkat hinamak mo ang Diyos ng Israel. At nangyari nga, kung ano yung kinonfess, dineclare ni David sa pananampalataya, siyang nangyari. Listen mga kapatid ko, ano yung dineclare natin sa ating bibig na pinaniniwalaan natin sa ating puso, siyang papangyayarihin ng Diyos. Ngayon, kaya wag kang magdideclare ng negative words, words of fear, words of unbelief, words of discouragement. No? Wag. Tingnan nyo nangyari sa Hebrew people, sa mga Israelites, namatay lahat sa wilderness. Bakit? Araw-araw ba naman sabihin nila kay Moses, Moses, dinala ba kami dito sa wilderness ng iyong Diyos para patayin lang? Wala kaming tubig, wala kaming pagreklamo, hindi sila mapagpasalamat. Sa loob ng 40 years, pinagtiisan sila ng Diyos. At bandang huli, nagalit ng Panginoon, sabi ng Panginoon, Moses, sabi mo sa aking bayan, kung ano yung kanilang sinasabi na salita sa aking pandinig, yun ang papangyayarihin ko sa kanila. Numbers chapter 14 verse 28. Kung ano ang sinasabi nila sa aking pandinig, yun ang gagawin ko sa kanila. And they all died in the wilderness. Inisper ng Diyos yung mga bata. At yung mga bata, ang next generation, pinalaki ng Diyos sa ilalim ng pamamahala at pangunguna under the leadership of Joshua. At yun, ang Joshua generation na nakapasok sa promised land. Because they were trained to believe the promise of God. They were trained to walk by faith. Hindi kagaya ng most generation. They all died in the wilderness. Kung ano yung sinasabi nila, yun ang nangyari. So ngayon, ito alam nyo, another tactic ng diablo at ng mga demonyo, yung paguring ka. Exhaustion. Kapaguran. Maraming mga lingkod ng Diyos, mga great preachers, great evangelists, great mga pastors na malaking mega churches, they quit their ministries. Bakit? Na-discourage sila. Bakit? Kasi napagod sila. Napagod sila sa labanan. And most of the time, ang ginagamit ng diablo, yung kasamahan mo inside the church. Those people na minsan very close to you will persecute you, will kick you out, will destroy your ministry. Minsan yan ang gagamitin ni Satanas, yung mga very close sa iyo. So be aware. Huwag kayo pagagamit sa diablo. Be submissive, be obedient to God, and serve God faithfully. Para di tayo ma-deceive. No? So anong nangyari? Napagod si Elijah, nagpahinga siya, nakatulog siya. Doon sa ilalim ng puno. Ginising siya ng anghel ng Panginoon. Doon na makikita na kahit siya ay natakot, kahit siya ay nagtakbo ng wilderness, sinasamahan pa rin siya ng anghel ng Panginoon. Pinakain pa siya.
2 beses siyang ginising, 2 beses siya nakatulog sa sobrang exhaustion, sa sobrang kapaguran. At alam nyo, merong kapaguran sa spiritual, kapaguran sa emotion, kapaguran sa pag-iisip. Pero kayo mapapagod. Fight the good fight of faith. Don't quit. Never, 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 never give up. Kung anong ministry binigay sa iyong Panginoon, never give up. Don't quit. Kung saan kayo nilagay ng Diyos, never give up. Don't quit. Diyan kayo nilagay, diyan ka. See? So, ngayon, marami ang nawala sa ministry, even mga pastors ng mega churches, because they were so exhausted. Masyado sila napagod sa labanan. Alam niyo sa labanan, kahit sa sport, sa boxing, sa martial art, kahit ikaw, halimbawa, si Manny Pacquiao ka, si Manny Pacquiao, talagang, forte niya, boxing. kahit anong galing ni Manny Pacquiao, at kahit ang dami niyang alam na technique to win on the ring, sa fight, kahit ang dami niyang alam na taktika. Pero kapag siya ay napagod, hindi niya na-discipline ang kanyang sarili at siya ay napagod, exhausted. Hindi niya na magagamit yung mga technique, hindi niya na magagamit yung kanyang experience ng katagumpayan, and he will be defeated. Yes. Kaya ano ang number 1 ginawa ni Manny Pacquiao? Kalaban niya si Barrios, Batang-bata si Barrios, nasa prime year si Barrios, kalakasan niya. Si Manny Pacquiao, pasubside na ang strength ni Manny Pacquiao. Once na umabot ka ng 40s, pababa na ang iyong stamina, resistance, pababa na. Pati physical body, gumagapok na rin ang mga buto. Pag pababa na, 40. Pero ano si Manny Pacquiao? 40 plus na, malakas pa rin, 46 years old. At ako, paniwala ko, natalo niya si Barrios Ginawa lang tie. Hindi naman kayaya. He can defeat Barrios. Anong ginagawa ni Manny Pacquiao? Marami siyang technique. Marami rin siya karanasan sa tagumpay. Pero alam nyo, pag ang nawala sa kanya yung strength, yung stamina, yung katatagan sa laban, yung stamina, at siya ay naging exhausted sa labanan, hindi niya na magagamit yung mga footworks niya, technique sa kamaon niya, hindi na. Kahit anong galing mo, you will be defeated. Kaya alam ni Manny Pacquiao, anong ginagawa? Mautak siya. Anong ginagawa niya? Kahit maedad na siya, ang pinatitindi niya, yung kanyang stamina. Yes. Tinitiyak niya na pagtayo niya sa ring, kaya niya buhatin ang sarili niya na hindi siya mapapagod sa 12 rounds. Alam niyo ba, ang 12 rounds, napakahirap yan abutin ng ordinaryong boksingero. Ordinary boksingero, hanggang 3 rounds lang, bagsak ng katawan mo. Ang 12 rounds, napakahirap niya. Pero pinakita ni Manny Pacquiao, through his discipline, dinidisipline ang kanyang sarili sa training. And through that discipline, tumatag yung kanyang stamina, yung kanyang lakas, hindi nagbago. At hindi siya naging exhausted. Kasi sa labanan, kahit anong galing mo, anong dami mong alam, at anong dami mong karanasan, mababaliwala yan kapag ikay naging exhausted, kapag ikay napagod. At sabi ng isang pastor sa Amerika, pastor ng mega church, sabi niya, I think 14 years o 30 years na pinagpastor. Starting this day, I resign. Nagulat yung mga congregation, nag-resign si pastor. At tagal na nagpastor, siya ang ginamit ng Diyos para mapalaki ang church ito. Then suddenly, na-discourage siya, napagod siya, exhausted siya, ayoko nang magpastor.
Dalawa yan eh, nagkagano, magkapanunod pa eh. Sabi nung isa, ayoko lang pagpastor. Ayoko na sa church. Babalikan ko yung mga dati ko kaibigan sa sanlibutan. Mahal na mahal nila ako. Mas magagaling pa yun. Isa yun, ako, sabi ko, delikado ito. Baka ma-apostasy ito. He might lose his salvation. Yung isa naman, ganun din. Pero mabuti yung isa, sabi na, I no longer want to be a pastor. Resign na ako. Pero nandun siya sa church. Naku po, naging ordinaryong mananampalataya na lang siya. Ayaw na niya magpastor. Pero ginamit siya ng Diyos para mapalago yung gawain. Ano nangyari sa kanya? Napagod. Exhausted. Exhausted ang kanya emotion. Exhausted ang spiritual life niya sa dami ng nakakalaban sa inside the church. Ang pinakamabigat na labanan, mga kapatid, hindi sa outside the church, hindi sa libutan, hindi sa mga demonyo. Yung ang makakalaban mo, yung mga pinagkakatiwalaan mo. At yan ang gagamitin ni Satanas to remove you from the ministry. So, ingat. So, anong dapat natin gawin? Number 1, what should we do so that we will not be affected by the devil's 3 tactics? Number 1, anong dapat gawin? Number 1, always focus the eyes of your faith on the Lord Jesus Christ. No? Focus lang sa Panginoon. Huwag ka nang titingin sa problema, huwag ka titingin sa mga tao na kumakalaban sa iyo, sa mga tao ginagamit ni Satanas. Huwag ka nang titingin sa kanila. Just focus the eyes of your faith. Tuloy-tuloy ka lang sa paglingkod sa Panginoon on the Lord Jesus Christ. Hebrews 12:2, keeping our eyes fixed on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set out for him, he endured the cross, disregarding its shame, and has taken his seat at the right hand of the throne of God. For, sabi dito, keeping our eyes fixed on Jesus, not on our problems, not on those people who persecute you. Okay, Jesus lang. Okay, number 2, strengthen yourself in the presence of God. Sabi sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, David was very upset. Tandaan niyo, muntik na siyang pagbabatuhin ng kanyang mga sundalo dahil nung sinama niya sa gera, pagbalik niya, tagumpay, kaso natangay yung kanilang mga mahal sa buhay, nakidnap at nadala sa bundok. Naku, iyakan yung mga sundalo. Sinisisi nila si David at ngaling-ngaling batuhin si David. Si David, hindi niya pinatulan. At ano sabi sa Bible? Wala siyang kakampi, kundi ang Diyos. At ang pinuntahan niya ay ang Panginoon. At sabi sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, David was very upset, for the men were thinking of stoning him. Each man grieved bitterly over his sons and daughters, but David drew strength from the Lord his God. Nagpakalakas siya sa Panginoon. Paano ka magpapalakas sa Panginoon? Pray. Makipag-usap sa Panginoon. And immerse yourself in His presence. Immerse yourself in the Word of God. Okay? Number 3, don't be separated from the church. Be active in church gathering. Usually, kapag ka natakot, na-discouraged, at exhausted na, lumalayo sa Christian community. No? Ayaw nang makipag-usap sa pastor for counseling o kung ano ma. Ayaw na may kakos. Basta aalis siya. At hahanap siya ng lugar na malilipatan. Akala niya wala na siya ma-encounter problem. Tatawanan lang siya ni Satanas. No? Don't be separated from the church. Bakit? Kung diyan kayo nilagay ng Panginoon, diyan ka palalakasin ng Diyos, diyan ka palalaguin, at diyan ka pagpapalain. Ang nangyayari, doon sa ibang mananampalataya, umaalis at umahanap na ibang napupuntahan. Pag na-offend sa kapatid, na-offend sa pastor, na-offend sa pamaraan ng church. Ano mangyayari? Marami sa mga
manampalataya, lumipat sa ibang church. Buti kung uminit doon, marami rin, imbis na uminit, nanlamig. Totally na-discourage na. At nag-backslide na. Alam nyo, ang uling na nagbabaga, pag pinagsama-sama, it will produce fire. Nakaka-accomplish ng mabuting bagay. Yung mga baga na sama-sama. Pero subukan mo ihiwalay ang isang baga na nag-aapoy. Alin ang mamamatay? Yung kalipunan na maraming baga o yung iisang baga? Of course, yung inihiwalay mong isang baga, nag-iisa, mamamatay ang apoy. So, ganyan ang mangyayari. Stick ka sa church, maging active sa church gathering. Kapag naka-encounter ka ng labanan, you need the counsel, the love, the presence of your brothers and sisters in the Lord. Kaya ang isang baga, ihiwalay mo sa maraming baga. Hindi magbabago apoy ng maraming baga. Mananatili nag-aapoy. Pero yung isang baga na pahiwalay, mamamatay ang ningas. So, number 4, meditate on the promises of God, not on problems or negative situation. Pag dumating ka sa ganyang kalagayan, na nakakatakot, nakaka-discourage, nakaka-exhaust na ang paglilingkod sa Panginoon, tandaan mo, yung fear, discouragement, and exhaustion na yan comes from the devil. Gusto niyang alisin ka, papanghinain ka at alisin ka, at naging loser ka sa pananampalataya. So don't quit, never give up. Meditate on the promises of God. Pag bulay-bulay mo, focus ka kay Jesus, focus sa salita ng Diyos, meditate on the promises of God, not on your problems or negative situations. Okay? So, anong gagawin? What should we do so that we will not be affected by the devil's three tactics? Number 1, always focus the eyes of your faith on Jesus. Number 2, strengthen yourself in the presence of God. Number 3, don't be separated from the church. Be active in church gathering. Number 4, meditate on the promises of God, not on problems or negative situation. God bless everyone. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito sa pag-aaral namin ng mga taktika ni Satanas, Panginoon, sa spiritual warfare na, Lord, makatitiyak kami sa narinig naming salita mo. Hindi kami maepektuhan ng tatlong epektibong taktika ng diablo. Ito hindi magiging effective sa amin. Hindi ito tatulab because we focus the eyes of our faith on Jesus and we are strengthening our faith in the presence of God. And we will not separate ourselves from the church, and we will continue to meditate on the Word of God, on the promises of God, not on our problems. God bless everyone. I-bless mo po ang mga kapatid na kasama sa Bible study, and we declare victory sa lahat ng labanan. Lord, I declare blessings upon their lives. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless mga kapatid. Amen. Hello, and Friday, God bless you. God bless you all mga kapatid. And don't forget to share this video. Please share this video sa mga kapatid natin at sa mga kaibigan at sa mga kaibigan natin, Pastor. God bless you mga kapatid. God bless you all.